mayong hapon sa tanan. Salamat ta sa matag usang niya karon. Salamat ta sa atong mga activity gahapon. Ang choir doon na sila na save nga upat. Upat nilang na save. Dayon ako doon ako'y amigang classmate gikas grade 1 paingon sa grade 6 to asa States. Na iyahang asawa ayang manghod gi high blood ba na giatake district nurse sa gipos niya samtang na giatake siya na bedridden siya iyang bana namatay pagyud. So nagtawag tong iyang magulang to sa States nga palihog sa rato palihog na touch mo ko ba yato na ko no basta luya sige lang hilak oy. Hilak, Pastor, dili yung kong makadawat na matay akong bana. Pero ako maka-advise sa po niya kay niagi po ko atugod. So, kaya na ako ng pamilya na, kanang pamilya na tesorero na sa una sa San Pablo, municipal treasurer. Dahil Mississippi ba maglingkod na, das pronsit yun, Mississippi man. So, kana sila kababata na mo na simbahan kami manganta di simbahan sa una gagmay pa mi so Sunday school na ba so muna nga pero kanang bata nga yang manghol wala ko kaila ana wala kay mas youngest mo gud nila so yung ana atong lakaw gahapon maayor po atong lakaw gahapon so hangyo ko nga maayo unta nga ni ata kanang Wednesday kay kanang daghan ta mag-ampo. Okay, manindog ta. Abrihin na lang inyong Bible mo lang duha tay Bible kay na kani parallel man guni nga Bible kani dili pero dagko nig litra. Romans chapter 7 atong basahon gikan sa 14 paingon sa 14 paingon 25. Abi nimo kaning atong message karon paminaw mo maayo kay mauni atong Kristo atong kinabuhi as a believer. Mauni na siya kaning divulge ni Paul sa iyang kinabuhi. Okay. Romans chapter 7 verses 14 to 25. Muna wala na ako ni gibutang sa slides kita daghang kayo. Kaya mo kuhan ko na yung mga tulo upat ka slides. Okay na mo? Okay, basahon na natubag-tubag. I read verse 14. Dayon, kamo sa 15, taman tas 25. Verse 14. For we know that the law is spiritual. Bantay na, the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. Verse 15, go. Verse 16, if then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good. Verse 17, go. Now that it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. 18, for I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing, for to will is present with me. But how to perform that which is good, I find not. Verse 19, go. Verse 20, now, if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. 21, go. 22, for I delight in the law of God after the inward man. Verse 23, go. I see how the law of my members are working against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. Verse 24, O rich man that I am, who shall deliver me from the body of this death? 25, go.
Kaya mga po, tamahan naman lang itnon, buhay na mga Diyos. Salamat kay Ginoo sa nahimo gapong adlaw. Salamat Amahan sa among mga awit, Lord, nga nagakalipay kami sa among mga awit, pag-awit na mo kanimo. Salamat Amahan sa wisdom imong gihatag sa among Sunday school teacher nga manindot nga pagtulunan. Salamat Amahan sa awit sa among choir nga naandam among kasing-kasing sa pagpaminaw sa imong pulong. Mahal mo lang itnon among gipasalamatan ikaw labaw tanan sa kaluwasan nga imong gibukbo diri kanamo. Kami nga mituo, misalig, midawat kanimo kinasing-kasing. Mahal mo lang itnon among ipangamuyo kanimo Ginoo nga niini nga kahaponon tabuni kami Amahan sa bililhon nimong dugo. Abuga ang mga evil spirits pinagis dugo ni Jesus Christ. Ug tabuni kami Amahan di whole building sa bililhon nimong dugo ug tanang mga ekwipo dinhi protection ni Lord. Among ipangamuyo Amahan nga ikaw lamang Ginoo ang among Dios, Dios ni Abraham nga magpataliwala karon pinagis balang espiritu. Kini muli pon walay kahibalo tigay igsusulti Amahan. Dios nga langit nun, kini among pagampo pangaliw po kanimo, gisalig na mo ang tanan Jesus Christ, among bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay. Alam mo kabalaka nga dili na nako na siya binisaya because in the process ako ra nang binisaya. Kanilang 23 first ingon dire, for we know that the law is spiritual. Take that word, law is spiritual. Ingon dire, but I am carnal. Carnal. Take that word. Remember that word carnal. Then ingon dire, sold unto sin. Ano siya? Sa 14. Ang atong mensahe karon, part 2 ni siya. Part 2 ni siya sa sugilanon sa kinabuhi ni Paul. Paul's spiritual autobiography, part 2. Katong isang Domingo, part 1 to. Ano ni ang part 2 gini siya. So, mao ni ang atong mensahe karon. Ako lang hangyo ninyo kay atong paminaw ning maayo kay mao ni ang atong kinabuhi as a believer. So, kani nga passages nga atong gibasa nagsulti ni sa hingpit gyud nga kamatuoran bahin sa kinabuhi sa believer. Kinabuhi nako as a believer, kinabuhi nimo as a believer. Now, ang ubang mga commentators, gibati nila nga si Paul, naghulagway siya sa kinabuhi sa usa ka carnal nga Christians. Kanang carnal nga Christians, unod nun, sa unod ba? Unod nun nga Christian. Mao ni ang mga pagbati sa ubang commentators. Si Paul kuno naghulagway sa kinabuhi sa carnal Christians. Nga siya nagsulti kuno si Paul, nagsulti sa mga nato nga how saved men who refuse to yield to the Spirit of God live their lives. Kuno ilang gibati. Muna ilang gisultihan nato nga unsa kuno nga kaning mga saved nga tao mi-refuse man pagtugyan sa ilang kaugalingon sa Espiritu sa Dios sa ilang kinabuhi. So, yet kung atong pasahon gyud ni siya kaning mga verses dinhi nga atong gibasa karon, alang nako they are intensely personal ni siya. Personal ni siya sa kinabuhi ni Paul. It is as if Paul covers back from his life and gives us an intimate portrait of himself of how he struggles through life. So, atong masabtan niya sa nga si Paul ba murabag iyahang ignontag ang cover sa iyang kinabuhi ba murag iyahang gigisi dayon iyang gihulagway ang iyang kaugalingon kung giunsan niya pagpakibugno sa kinabuhi. Sa iyang pagka-believer. Sa pagka-believer ha. So kanini siyang atong ibasa karon, this is not a description of a carnal believer.
dili in this description, dili ni hulagway sa carnal believer, hulagway ni sa maturing saint. Hulagway ni sa nagkahingkod nga believer. Nagkahingkod nga believer. Ikaw nahingkod na siguro ka, ako nahingkod na ko. Muna nga ako, na-picture po na ako akong kaugalingon dire. Ma-picture po nimo siguro after this message. So, it is the way life is for the child of God. Ingon ani ang mga paagi sa kinabuhi sa anak sa Dios. Nga gidescribe ni Paul nga walay holds bar nga pagsulti niya bahin sa iyang kaugalingong kinabuhi as believer. So, mao ni ang unsa ang kinabuhi ni Paul. However, most of us, if we were honest, kung honest lang yun tabitaw, makasulti ta nga we can identify with everything Paul says in these verses. Kung honest lang kita. Pero, let us be honest, even in our hearts. Atong kasing-kasing lang, dili na ko maingon nga, ingon na ka. Ikaw na yung mahibalo sa imong kasing-kasing, samtang magpadayon ta ani nga mensahe. So, while Paul is writing his own autobiography, samtang si Paul nagsulat siya sa iyang sugilanon, sa iyang kaugalingon, si Paul at the same time nagsulat pud siya bahin sa atong kinabuhi. Bahin sa atong kinabuhi. So, atong tan-awon karon kaning mga bersikulohan ini kahaponon ug tan-aw na to sa atong kaugalingon mismo as we are portrayed in this passage. Gihulagway ta ani nga mensahe nato mga gibasa nato karon. Number 1. Paul states the facts. Si Paul iyag yung gisulti ang mga kamatuoran. Mao na sa 14 ganiha ingon diri, for we know that the law is spiritual. Ingon diri, but I am, si Paul, but I am carnal. Then, sold under sin. Sold under sin. So, part A, ananaasa, ingon diri, ang balaod, spiritual. The law is spiritual. Paul has not stated in the previous verses, si Paul has stated in the previous verses that there is a problem between himself and the law of God. Muna iyang gisulti atong miaging mga bersikulo nga atong gitun-an. Ang problema dili ang balaod. The problem is not the law. The problem is Paul. The problem is Paul. Ipahinumduman ta nga ang balaod spiritual ni in nature. Spiritual in nature. The law is a good thing. Ang balaod maayo ni nga butang kay tungod kay dirigi it lays down the rule of proper living. Di ba? Ang balaod dinhi nato masubay kung unsaon nato pagkinabuhi, insakto pagkinabuhi. Now, the very fact that it originated with God, the very fact that the law originated with God, that is a proof positive, that is not bad. Nga dili na siya dautan. Bad. Dili na siya bad. The problem does not lie with the law, but with man. Muna yung ni Paul. Ang problema niya, dili na sa ang balaod. Ako. Kita nga believer. That is part A. Part B, the flesh is sinful. The flesh is sinful. Kaning atong unod. The flesh is sinful. Now, atong ibasa ng 14, the word carnal means fleshly. Ang carnal nga Christian, but pasabot na unod nun. Now, while the law would teach man how to live godly, man's flesh is only interested in that which is sinful. What Paul is telling us here is that there is a part of him that is still under the bondage of sin. Nasa? Mao na gyud ni Paul. So, balik ko na ko pagsulti ang 1 Thessalonians 5:23 man siguro to. Hindi ko malimot. Ang kitang tao, si Paul, body, soul, and spirit. Body, soul, and spirit. So, natin body, kaning body din na adere
ingon diri, ingon si Paul, carnal ni ang yang body. So, kani atong body, fleshly pud ni or carnal. So, now, so akong utrohon pagbasa niya, you can follow this. The word carnal means fleshly, while the law would teach man how to live godly, man's flesh, ang unod na to, unod nun, is only interested in that which is sinful. Which is sinful. Interesado lang siya sa sinful nga mga butang. What Paul is telling us here is that there is part of him that is still under bondage of sin. So kita po, napoy part nato dire nga still in the bondage of sin. Naapod ta. Okay. Unsa man na? The old nature. The old nature. Kanang old nature, matud pa sa Bible, ingon dire, that is to be reckoned dead indeed unto sin. Una-hunaon kuno nato ba nga patay na siya sa pagkatinuod ngadto sa sala. Kanang atong old nature. Pero ang kamatuoran ana, alive na siya diri nato. Wala gyud na mapatay. Hunaon lang unta gyud ingon ang ginahuna huna-hunaan ang atong old nature, patay na ato sa sala. Pero ang kamatuoran ana, alive na sa atong body, as atong kinabuhi as a life Christian, yung ana nang siyang buot pasabot na kuana. So, there is a part of us, dunay parte diri nato, nga dili pud makasala. Mao na akong gisulti ninyo, sige man na akong gisulti ninyo. There is a part of us that cannot sin. Our soul has been redeemed. Gilukat ni siya sa sala, gilukat ni siya pinagis dugo ni Jesus Christ, and has been forever saved from sin. Kani atong soul, kung ikaw nga na-save na. Muna akong giingon dire nga natong panahon nga nakadungog ka sa pulong sa Ginoo, nakasabot ka sa pulong sa Ginoo, dayon misalig ka ni Jesus Christ imong buktong personal manluwas, ang imong kalag kita na sudlan ta siliwan ta sa Holy Spirit. Kanang kalaga nato naana siya sa atong kalag di na makasala. Naay part na nato ana. Our soul has been redeemed and has been forever saved from sin. We cannot sin. Ang atong kalag dili na makasala. We cannot sin in that part of our beings. However, the flesh is as wicked as it ever was. Kani atong flesh. Ang atong flesh, dautan gyud ni siya sukat pa kaniadto. Sukat pa niadto. It is as mean as it ever was, and it still possesses all the same old, mo ni ang napossess sa aning atong old nature. Kani atong flesh. Kung unsa ta kaniadto sa wala pa ta ma-save, naara na gihapon siya. Dayon kana siya ungodly, worldly appetites, nga ganahan gyud siya anang kalibutanon ba nga kalihukan. Sukat pa na kaniadto, hantod ta na save. You see? Hantod ta na save. So, the flesh is wicked. Kaning atong flesh, wicked magyud na sila. Sin is so rich. Kaning sala ba, grabe kayong nakatamay na to. And powerful in the life of even the redeemed person. Of even you, ako, saved person. And it contaminates everything he touches and is ever striving to dominate all of life. Ano yung atong flesh, gamhanan, controlling po sa diri sa ato, di lang ta magbantay.
So, paminaw lang mo sa atong mensahe, we are locked in a battle this afternoon. And that is difficult. Kani atong naan nato diri body, soul, and spirit, then sa atong body na diha ang flesh, nalakta diri, nalakta ani ba? Kita nalakta diha. So, dunay battle sa atong kinabuhi this afternoon, o lisod na siya nga battle. Dili na sayon nga battle. But it is one that is described in detail in these verses. Described na in detail in these verses. So, okay. Part 2. Part 2, Paul states his failures. Ang part 2, gisulti ni Paul ang iyang mga kapakyasan. Okay. Mao ni ang imong gibasa ganiha. Mao ni siya. Ingon diri, tanawa, o katugong in English gud atong pasahon, kung ayaw kanang murag lisod dili na to dali masabot ba. Pero ingon ani, mao ni siya ang inyong gibasa ganiha, ingon diri. Kay kadtong akong pagabuhaton, ako dili motugot. Muna giingon ni Paul, ha? Kay kadtong akong pagabuhaton, ako dili motugot. Katong buhaton niya, siya ra po dili motugot. Ingon diri. Kay kadtong akong pagabuhaton, ako dili motugot. Kay unsa ang buot ko, kana wala nako buhata. You see? Kay unsa ang buot ko, kana wala nako buhata. Apan unsa ang akong gidumtan, kana ang akong gibuhat. You see? Verse 16, ingon dito. Nan, kung ako nagbuhat ni anang dili nako buot, ako miunon ngadto sa balaod nga kini maayo. Nasa verse 17. Nan karon dili na ako mao ang nagabuhat nini, apan ang sala nga nagapuyo dinhi kanako. Verse 18. Kay ako nahibalo nga dinhi kanako nga sa ato pa sa akong unod, sa flesh, sa akong unod, walay nagapuyo nga maayong butang. Kay ang pagbuot ania kanako. Apan unsaon sa pagbuhat ni anang maayo, ako wala nakakaplag. Magiingon niya. So verse 19 ngunde. Kay ang maayo nga buot ko wala nako buhata. Apan ang dautan nga dili nako buot kana akong gibuhat. You see? Karon, kung ako nagbuhat ni anang dili na ko buot, dili na ako ang nagbuhat nini. Apan ang sala nga nagapuyo, dinhi ka nako. You see? Ay, nawala. Okay, padayon na ako ha. Mao na ang atong gibasa sa 15 to 20. Now, part A ana is there is a contest. There's a contest. Now, si Paul, gidescribe niya ang iyang struggle that exists within every believer. So, iya lang gihulagway lang ni Paul ang pakigbisog niya ba nga nag-exist na bisan kanato nga believer ni nga kakapunon. Katong atong ibasa dire, the word allow in verse 15 means to know. To know. Paul is saying that he does not even know what he does. What he does. Wala siya kahibalog unsay gibuhat niya sa unsay iya gibuhat. Wa siya kabalo. So, he wants to live right. It was Paul. Gusto ko magkinabuhi nga matarong. Gusto siya musulti sa matarong nga mga butang. O gusto siya maghuna-huna sa mga matarong nga mga butang. But before he knows what has happened, he has sinned and fallen short of the glory of God. Yung na ang istorya ani ang iyahang kinabuhi. So, the simplest way to understand what the apostle is saying is that there is a part of him that affirms the law. So, maura na
Mao na ang nasabta ni Paul. So, that new man, katong bag-ong tao, new man, who came to life on the road of Damascus, kaya dito man na si Paul, ingon si Paul nga, dito siya na-save, katong nasa sa road of Damascus, sa Syria na siya, katong nakakita siya hayag diha, antod nahagbong siya sa iyang gisakyan, dahil si Jesus nagpakita niya. Dito na siya nasudlan sa Holy Spirit. The new man, that there is the new man who came to life on the road of Damascus wants to do the will of the Lord and strives to do so. But at the same time, there is another part of Paul that yearns for everything the law denies. Now, when God says something is good, the flesh wants the opposite. Okay? Kalabang, example lang ba? Gusto ka mo simba o sayo. Gusto ka mo simbag sayo. Moabot sa mga na, adi lang kung sayo ron. Kaya na pa may akong trabaho na rin. Kana mga simple lang kaya na, usahay ka. Manimbata ron. Manimbata. Usahay moabot sa, moabot sa mga na nga, ayan lang simba, sa sunod na lang. Flesh na siya. Muna bantayan na to. Muna giingon ni Paul dere nga, when God says is good, the flesh wants the opposite. Sige ko na siyang kontra. When the law says something is bad, paminaw ha? When the law says something is bad, the flesh says it is good. You see? Kung ang balaod ko ingon ang balaod nga kani maayo ni, kani daotan ni, ingon ang balaod daotan ni sa ato pa ay buhatan na. Ang flesh na moingon siya maayo man na. Maayo na siya. So it is a contest. It is a contest between the old man and the new man. Galatians 5:17. Kamoy basa ng Galatians 5:17. Read. Okay, maunang ka-contest. Part B, the contestants. Si Paul nagsulti nato dire nga duha ni kabuk Pauls. Duha kabuk Paul ba? Duha kabuk Paulo. Ingon siya, nagsulti siya nato nga there are two Pauls, duha kabuk Paulo. Ang usa wants to do right, which is his soul nga nanay Holy Spirit. One wants to do right, and the other wants to do wrong. Katong nasa yang body, katong flesh. Munang gisulti niya ang mga contestants. These two men share one body and they fight over everything. So naana sa atong lawas, like mag-away na sila diri. The two men share one body and they fight over everything. He finds that he is hindered when it comes time to do the right thing. Ingon siya, na discover niya nga mababagan man siya sa panahon nga muhimo siya mga maayong butang. Apan tabangan siya sa panahon nga maghimo siya daotang butang. Mao na ang flesh. So now, how many of us can identify with this? Pila man nato, ako ma-identify ko na ko niya siya. Very lately lang, nakadiscover ko nga ingon ani di ay mauday ni siyang ang hinungdan. Namo ko study verse by verse, na ako sa Mateo nag-study. Mateo na anami karon sa Mateo 26. 1 hour ko nagot, 1 hour ha. Matingala man ko nga, wala pa gani 25 minutes, katulgo naman ko. Katulgo na ko. So, ako sa katulgo naman ko din. Dili na ko, matulog ko. Tiyo, dili naman po, di mo ko katulog. Di ko katulog. So, balikan to na ko. Pagbalik na ko, siya, katulgo naman ko, mga 25 minutes lang. Karoon pag-study na ko yung message. Ko, unod di ay ni.
unod nun di niya, ako ni suklan. Ako ni suklan yun ako ni niya siya. Nakaalimad-mad ko na ako. Pero sige na ako ning ma-experience, wala ko kabalo. Wala ko kabalo. So, daghan nato dire siguro maka-identify ani kahapon nun. There is a part of us that wants to please God in everything we do, but there is another part of us that fights us at every turn. So naana diri nato, diri na sa atong naana sa imong sulod as a believer, naana diri nako sa ako sulod sa as a believer. So mga igsoon, this can be a very frustrating way to live life. Frustrating biya kay siya. Okay, mao na ang duha na ka contestants. Duha. Part C, the conclusion. Now, twice in these verses, Paul tells us that the problem is his old sin nature. Old sin nature. Kaning old sin nature, panalitan na, na-save ka sa imong edad nga 35. Sa 35 na imong edad, isa ka na-save. Sa ito pa, ang old nature nimo gikan sa 1-year-old ka, hantod sa nag-abot ka sa 35 nga na-save ka. Old nature to na to. Naagyapon na dito. Dili mo wala. Dili mo wala. So, mao na ingon diri, twice in these verses, Paul tells us that the problem is his old sin nature. The good news is that it is not the saved one. Ang may kunong balita nga dili ra ato katong na-save. Unsa man natong na-save? Katong kalag nga gisiliuhan sa Holy Spirit. Gisiliuhan sa Holy Spirit. New Paul, save one, new Paul that is constantly doing the evil and avoiding the good. So, it is the old Paul who still longs for wickedness that is at fault here. Ang old Paul. Siya rin Paul. Yun siya. It is the old Paul who still longs for wickedness that is at fault here. Now, Paul is not making excuses for his sin. Wala man siya nag-excuse siya nga sa iyang mga sala. Paul is not knowing, is not throwing up his hands and saying, oh well, nganong ako pa man nag-awayon? Wala may Paul nga, oh well, nganong ako pa man nag-awayon? If it feels good to do it. So, that is not his attitude at all. Dili na mao'y attitude ni Paul. And that will become clear in a moment. Sa padayon lang paminaw. However, that is the attitude that has been adopted by many believers this afternoon. Bayon ta ba? For example, katong ingon niya nga, musimba taron na ay mo abot mo na ay nagsimba na pa man tay kalihukan dito nga then kuan po tulog lang sa diha lami man na magtulog-tulog na lami man na una-una nga flesh na siya so mao na kadaghanan natong baton ni kahapon nun. Many people grow weary from the struggle and give it to the will of the flesh. So, there will never be victory when that happens. Wala yun ay kadaugan kung mahitabo. Kung mahitabo na siya. No, Paul's statement is not one of resignation, it is one of victory. Kanang pagsukol yun ni Paul sa flesh. Yung sa dili man ko mo undang anim sukol ko ani kay kung sukol ko na ay kadaugan niya siya. So, he is not telling us that there is a new man living in his body and the new man is above that old sinful lifestyle. So, mao nagisulti ni Paul nato nga dunay bag-ong tawo nga nagpuyo sa akong body and that new man is above that old sinful lifestyle. The new man loves the Lord. Kanang new man diha nimo nga mao ang imong kalag kay naa di ang Holy Spirit nahigugma na sa Ginoo and that new man will fight until the day he is delivered from the fight from the body of sin and evil.
Makig-away ko na siya. Makig-away. Sige na siyang awayon sa flesh. Musokol na siya. Kinahanglan musokol yun. Kinahanglan musokol. Number 3. Paul states his findings. Mauna ang gisulti sa 21:23. Mauna siya. Unya ako nakakaplag og usa ka balaod. Nga sa diha nga ako buot mubuhat og maayo, ang dautan ani uban kanako. Ano isulti ni Paul? Mao siguro na mao lang yun atong kinabuhi as a believer. Ingon te, kay ako nagkalipay diha sa balaod sa Dios, sumala sa susulod nga pagkatao. Apan ako nakakita og lain nga balaod dinhi sa akong mga bahin sa embody nga nagapakigubat batok sa balaod sa akong hunahuna og nagadala kanako ngadto sa pagkabinihag ngadto sa balaod sa sala nga ania sa akong mga bahin. Nasa sulod niya ba? So mo na ang point number 3. Paul states his feelings. Part A companion. A companion. So Paul's discovery is that every time he tries to do the good, mo nang discovery ni Paul nga matag panahon nga nisulay siya paghimo og maayo, evil is always there. Ang dautan na agud kanunay dito, every good word, every good deed, every good thought, every good motive, every good thing is challenged by evil. You see? So, ang tanan ko ng mga pulong, matag maayong buhat niya, matag maayong hunahuna niya, matag maayong motibo niya, matag maayong butang, gi-challenge sa kanunay sa evil. Dito po sa iyang kaugalingong lawas. Now, if we are able to do anything, if we are able to do any good thing, it is always the result of a battle. So, kung makahimo kuno siya og mayong mga butang, ang tungod na kay nagisukla niya ang evil. Gisukla niya ang evil. So, dili ba tinuod nga is it true that dili ba tinuod nga that when we would do good, there is always the temptation to do evil. Di ba? Murag siguro makamatikod siguro ta ana. Ako nakamatikod ko nga dili ba kanang gusto ta mohimog maayo, dunay mga kanunay tentasyon nga maghimo tag dautan. So, dunay di ba kanabang dunay mga motibo nga pure pero dili ta makakontrol sa atong hunahuna. So, dunay mapildi ta pero na po'y panahon nga ang maayo mudaog. Nga nung makadaog man ta tungod na sa battle, ning sukol ang atong kalag nga save dito sa flesh, sa atong flesh. So, the only people who do not struggle with a sinful nature are those people who are lost in sin. So wala sila problema. Wala sila problema. Balik ko na ko. Ang bugtong tao kinsa wala sila makigbisog sa sinful nature kadtong mga tao nga dili save. Unsa may magbattle dito sa imong kagalingon nga puro man to flesh. Wa may na save dito. Mauna nga sila wala gud na sila lula sa feeling ani niya. Kita nga mga save, kita ani mo'y naay battle. Nani siya. So, kung kay kaning mga tawhana, they are following the course of nature. Ephesians 2:1-3. Kamoy basa ra gud Ephesians 2:1-3. Verse 1 read. Verse 2 go. Verse 3 go.
Mao na nasa ang dili save. Mga lang follow. However, when a person tries to go against the grain of the flesh and the world, there will always be a struggle. Sin is a constant wicked companion. Sin is a constant and wicked companion. Mao na itong point part A. Part B, a confession. Andre, Paul now lets us in on a secret concerning himself. He loves the law. He loves the law. Whatever God has said in His Word is a delight to the new Paul. Katong new Paul, nga imong pasabot, katong nang iyang kalag nga na-save na. So, this is true for every saved individual. Tinuod ni sa matag saved nga tao. If you are saved by the grace of the Lord, you love His Word. Diba? You love His Word. When the Lord reveals His will to you, you are delighted and want to do it with all your heart. That is a good sign. That is a good sign. If a person hears the Word of God and hates the thoughts of doing things God's way, that tells me that a person is not saved. Balik ko na ko, ha? If a person hears the Word of God and hates, masuko ba? And hates the thoughts, masuko siya hunahuna nga, muhimo siya mga maayong butang pinaagi sa paagi sa Dios, mao na magsulti nimo og nako nga kanatawana dili na siya saved. Dili na siya saved. So however, when the Word of God is our delight, kung ang pulong sa Ginoo malipay ta, and the standard of living, that is a sign that we are dealing with a saved individual. Saved individual. So, madayeg na to ang Ginoo sa iyang pulong, o I want to do it with all my heart. So, ato ning buhaton sa tibok na itong kasing-kasing, di ba? Ingon anak siguro atong buhaton na niya siya. However, the flesh that I live, the flesh that I live in just does not like the Word. Kanang flesh nga na diha niya, nagpuyo diha niya siya, dili ganahan aning pulong sa Ginoo. Dili ganahan ang pulong sa Ginoo. So, there is a battle raging in me. Ingon siya, dunay murag gira ba nga naa diha sulod sa iyang kasing-kasing nga will endure until the end of his earthly life. Maundang lang na naa siya kung maundang po di atong kinabuhi aning kalibutan na. So samtang buhi pa ta, kita nga save, naani siya. Naani siya. The same is true for you as well as Paul. So mauni ang kinabuhi ni Paul, maupon ni atong gibatya sa atong kinabuhi isip Kristohanon. Point C, captivity. Captivity. Although Paul's heart is set on doing the will of God, bisan pa ang kasing-kasing ni Paul nakapahimutang na sa paghimo sa kabubuton sa Dios, there is another part of himself that fights him at every turn and seeks to bring him into captivity. Naagi na siya. Na ingon si Paul nga, nakapahimutang naman ni nga buhaton ako ang kabubuton sa Dios. Pero naay parte na ako nga makig-away dinhi. Dayon gusto niya ako pildihon. Gusto niya ako pildihon. So, mo nagingon ni Ginoong Hesus mismo, ingon siya, the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Nagingon ni Jesus Christ sa Matthew 26:41. So, again, this is a situation with which all of us can identify. I hope kita tanan maila na to niya siya. The inner man wants God. Ang inner man mo na kung pasabot katong kasing-kasing na to nga naa diha ang Holy Spirit. The inner man wants God. The fleshly man wants the Word. Wants the Word. Pasalamat lang ta, there was nothing wrong
with false salvation, and there is nothing wrong with yours. With yours. So, every thought Paul struggled with his flesh, he was still right with God. So, in fact, at the instant of salvation, atong panahon nga na-save ka, the believer is as right with the Lord as he will ever be. Matarong ka diya sa Ginoo og hangtod na sa katapusan sa tong kinabuhi, matarong ta. Tungod kay ingon ng pulong sa Dios, when you are saved forever. Saved forever. So, kanang atong kaluwasan sa atong kalag, dili na motro. We are justified by faith, and the condition of the flesh can never change the truth. Bisag naana nato diri ang flesh, dili na makautro sa atong kaluwasan. Dili na makakuha sa atong kaluwasan. Now, dili po na lisensya nato nga magpakasala ta. That is a motivation for holiness. Motivation for holiness. Now, Paul's problem is that the flesh is ever trying to bring him into bondage. Now, ano problema ni Paul? Paul's problem is that the flesh ever trying to bring him into bondage. That is a problem we all face day to day. At mabasa na nato, if we are not diligent, dili ta magkugi ba? If we are not diligent in our struggle with the flesh, we will be defeated by our sin. Balikon ako, kung dili ta magkugi pakigbisog sa atong flesh, we will be defeated by our sin. Mapildi ta sa atong sala. If we do not care our stand against the flesh, it will win the day. Kung dili nato bitaw ta magpakabana batok sa flesh, modaog na siya ng adlaw. Modaog na siya ng adlaw. So, Paul fought his flesh. Si Paul nakig-away ko na sa iyang flesh. Atong pasahon rea, 1 Corinthians. Okay. 1 Corinthians 9:25-26. Kamoy basa na. Ready? Read. Verse 26, go. Verse 7, go. Sumawag ni Paul sa mga believers Corinth. Ingon siya, ug ang matag tao nga nagapanglimbasog alang sa pagkahawod, mapugnanon diha sa tanang butang. Karon sila naghimo niini aron sa pag-angkon ug usa ka madunuton nga korona apan kita sa usa ka dili madunuton. 26. Busa ako sa ingon nagdagan, dili ingon nga walay siguro. Sa ingon ako nakig-away, dili sama sa usa nga nagasumbag sa hangin. 27. Kay ako nagpugong sa akong lawas og nagdala niini ngadto sa pagpasakop basin nga sa bisan unsa nga mga paagi sa diha nga ako nakawali na sa uban, ako mismo mahimo nga sinalikway. Arita sa Corinthians 6:12 and 13, verse 12, kamoy basa na, read. Verse 13, go. So mo ang tanang butang subay sa balaod nga rikanako. Apan dili ang tanang butang mapuslanon. Ang tanang butang subay sa balaod alang kanako aron ako dili magpailalom sa gahom sa bisan unsa. Verse 13, og ang mga pagkaon alang sa tiyan ug ang tiyan alang sa mga pagkaon. Apan ang Dios bulaglag niini og kanila
karon ang lawas dili alang sa daotang pakihilawas apan alang sa Ginoo ug ang Ginoo alang sa lawas. So mao na giingon ni Paul. Balik ta dito ah. So, while we are saved by grace, samtang kita na luwas na pinagdisgrasya, and that salvation is forever. Atong kaluwasan ha, forever ni. We must fight sin against even moment of our life, in every moment of our lives. It is a battle that will never end. So kita mga believer na gira din sa atong sulod. Jadi gini matapos. Mangutana tayo ni. Kalau someday masave ning atong body, o niya rin masave in the rapture. Masave ni siya pero niya sa rapture. Pero samtang buhi pa ta, na din na ang flesh, mauna sige, kuan mahulhog nato nga, buhatan ni kay maayo ni, pero daotan god. Part 4. Gamay na lang. Paul states his faith. Si Paul iyang gisulti ang iyang pagtuo. Ingon diri sa 24:25, ingon diri. O kaalaot ko nga pagkatao. Kinsa ang mupaling kawas kanako gikan sa lawas niini nga kamatayon. Muna iyahang gusto siya freedom ba? Yeah. O kaalaot ko nga pagkatao. Kinsa ang mupaling kawas kanako gikan sa lawas niini nga kamatayon. 25. Yun din siya, ako nagpasalamat sa Dios. Pinaagi ni Jesucristo nga akong Ginoo. Busa diha sa hunahuna ako mismo nag-alagad sa balaod sa Dios. Apan pinaagi sa unod ang balaod sa sala. Okay. Part A, problema ni Paul. Paul's problem. Paul expresses his desire to be free from his decaying fleshly nature. He wants to be free. Gusto siya doon na ba'y kagawasan. So, I think he was frustrated and defeated by his own inability to overcome evil. He wants to be free. O maupod na ang desire natong mga anak sa Dios. Gusto ta niya ng kagawasan sa sala. That is the desire of all of God's children this afternoon. How many of us are truly pleased when we face the truth of how we actually live? The answer is that none of us can be pleased with the way we are. We need to be free. Kinahanglan matagaan yung kagawasan. Kaya sa'yo lang kag gusto ka mo himog maayo, na ay flesh nga, dili na maayo, kanila buhata. Yun ala ba? So gusto ta o kagawasan alang ni ana. So, si Paul, gitawag niya ang iyang kagulingon nga alaot. Alaot, rich man. Surely, this does not describe the great apostle Das. O dili magud siguro ni, pero mo yang gi-describe siyang kagulingon, pero dili magud ta makatuong mao ni hulagway ni aning bantugan nga Pablo. I believe that as a Christian matures in the Lord and learns more about God, that person becomes more keenly aware of just how wicked he really is. Kaya nung makamatikod ka nga, magkadugay nga nagka-mature ta as Christian, nagkahingkod ta, makaingon ta, grabe manggudaya kung sala kaniadto. Makaingon ta na ba? Mao man natong ma-realize. So, ako nagtuo ko nga kung mao ni ang experience ni Paul, mao po niya ang atong experience. The older I grow in the Lord, the worse I look beside Him. We are a rich people. Kita, mga makaingon ta nga, alaot ta nga tao. So, mao na problema ni Paul. Now, Paul's prospect.
prospect ni Paul. Here, Paul states that his victory is coming from. Ingon si Paul dere nga ang akong kadaugan moabot na. He reminds his readers that the day is coming when the children of God will be delivered from the rich bodies. So mao ni Paul nagpahinumdom siya sa iyang mga readers nga dunay adlaw moabot nga sa panahon nga ang anak sa Dios i-deliver siya sa iyang body nga tinamay. Ang body nga tinamay. When the Lord comes for His own. Mao na ni ang rapture or pagkamatay sa usa ka believer atong kalagmad tumas langit. Di ba? So when the Lord comes for His own, whether it be by the clouds or by the clouds, we will leave this flesh behind. We will leave this flesh behind when we leave this world behind. I long for that day. How about you? How about you? However, I think there is another meaning in view here. I believe the Apostle Paul is praising the Lord for the victory he has right now. Itong sa iyang buhi pa siya. Right now. In the matter of his battle. Even though we fail and fall into sin, even though we come short so often, there are times when we grow in the Lord. Doon na may mga panahon yun, mapildi ta, pero nagtubo ta diha sa atong Ginoo. There are times when we get His will right. There are times when we love like He does. Live like He does and look like He does. Those are victorious times. Sa atong kinabuhi. Those are victorious times even in the middle of our worst day. Jesus is still working on the day. Jesus is working on us and He is making me in His image. Mao na ang gitingwa sa Ginoo diha nimo og diri kanako nga mahimo unta ta nga mahimo sa iyang dagway ba. And that is a victory no matter how it is sliced. So last slide na ni Paul's proposal. Ano yung proposal ni Paul? Isa. Atong 25 is this verse is not a declaration of Paul's defeat. He is not saying that he will just keep wanting to do what is right in his heart while he keeps doing what is wrong with his body. What he is saying is that he is not giving up the fight. Wala siya maundang og pakig-away. There will be good days and there will be bad days, but he is going to stay the course. Padayon siya. He is not giving up. He is resolving to fight. What a lesson for the children of God. Mao ni ang dagkong lesson natong mga anak sa Dios. Instead of rolling over and making it easy for the flesh to gain his victory, let us fight and take our stand for God. Fight the flesh. Fight sin. Fight the will to do wrong. Determine this afternoon to never fight against evil and to live for the Lord. Muna conclusion sa itong mensahe. Have you seen yourself in these verses? Well, I have. I have seen the same struggle in my life that Paul wrote about, and I am encouraged. So, I will leave you with the request that you examine your life right now and see how well you are fighting the fight. Are you giving too easily? Are you allowing the flesh to gain upper hand without a fight? If the flesh will make inroads into your life and mine, let's determine that it will not do so without a fight. So, mauna ang atong buhaton. Nindog ta, makabota.
Amahan mo langit nun, buhay na mga Dios. Salamat sa pagtulunan nga gihatag nimo kanamo pinagis kinabuhi ni Paul. Nga kami nasayod, Lord, nga kami nga mga believer, duna gyud mi pakigbugno, amahan, sa unsay among buhaton nga maayo. Kay naa dinhi kanamo mismo sa among lawas ang flesh nga maoy mo tintal kanamo ngadto sa sala. Amahan, akong ipangamuyo kanimo Ginoo nga kanunay gud ming makigbugno Ginoo alang sa imong kahimayaan. Dios kalangit noon, akong ipangamuyo ang kining mensahe mulugdang nis kasing-kasing namong tanan, amahan, kay samtang kami nagkinabuhi pa nining kalibutan. Ako hangyo na matag usa, you can sit it down there, you can kneel, you can come to the altar, pakiistorya sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo sa angay nimo pasalamuhatan, pasalamatan o pangayo sa Ginoo sa mga butang nga dagko, kay dagko pud alako ang atong Ginoo. Let's do it. Amahan naman langit nun, buhay ng mga Diyos. Salamat Ginoo sa mensahe. Salamat sa presensya sa Balang Espiritu. O amahan ang imong mga anak, Lord, na adiha sa ilang kasatag sa kalingkuranan, nagalingkod o ba nagaluhod. Ako ipangamoy, Lord, nga tagaig pagtagad ug unsa may tinguha silang kasing-kasing. Dawata ang ilang mga pagpasalamat, amahan. O ako mismo nga maoy imong itugutan dinhi nga mag-ulo kanila. Akong ipangamoy nga ikaw nga among Dios, labing kamahanan, magpanalangin sa matag usa ug magbantay sa matag usa. Kaduha, amahan, ako nangamuyo kanimo, Dios ka nga makagagahom, maghimo sa imong nawong nga magsidlak nga na sa matag usa ug magmadagayaon sa grasya nga na sa matag usa. Katulo, amahan, akong gipangamuyo diha kanimo Ginoong Kristo, ikaw among Ginoo, magmaya sa imong panagway nga na sa matag usa ug mohatag sa matag usa ug kalinaw. Amahan, magapadayon mi dining katapusang mga adlaw, lig-una mo pagtuo diha kanimo. Kinahanglan pag-ampo, pangaliw po kanimo, salig na mo ang tanan Jesus Christ, among buktong personal manluwas. Amen. Kem ninog ta. Man, salamat kay sa pulong nawali. Amen. Ikinahanglan ginato to matag Kristohanan. Amen. O karon natin announcement, Friday, karong this coming Friday, birthday ni Ate Jojo. No? We are all invited sa ilang balay dinner, no? Dito tayo mag-dinner sa ilaha. Salamat kay Ate Jo. I-save ninyo na sa inyong schedule. Amen. Okay, karon atong tawagan itong song leader for our last song. To sing My Father Planned It All, amen. In first stanza, ready, sing. What do the pathway be lonely, and o'er the shadows fall? I know where'er it leadeth, my Father planned it all. I see through the shades and the sunshine, I trust in whatever befall. I sing for I cannot be silent. My Father planned it all. There may be sunshine tomorrow, shadows may break and flee. 'Twill be the way He chooses, the Father's plan for me. I see through the shades and the sunshine, I'll trust Him whatever befall. I sing for I cannot be silent. My Father planned it all. Last verse.
He guides my faltering footsteps along the weary way. For well he knows the pathway